Ay, nako, breaking news! Nako, mukhang yata may napipintong panibagong pagsugod ulit sa gagawin dun sa DPWH, pati sa bahay ng mga Diskaya, no? Ito nga po, nakaraan, sunod-sunod, September 4 at September 5 ay may sumugod. Hindi natin alam ito mga susunod, ay baka mas marami na po, no? Nagkabatuhan po ito sa harap ng DPWH to, sa DPWH yata to no? Ito, panoorin nyo, Magsasaksihan ni Marcos Jr. kung gaano kakalmado ang mamamayan, ang tao, ang bayan! Ngayon ay malaban! Ang bayan! Tuloy ang laban! Oh, dami. Bato na yung state. Ito. Oh. Ano mo, okay na sana yung pinaglalaban nyo no? Kasi hindi naman nakakapanakit kung pintura lang yung pinambabato, no? Wag lang bato talaga, nakakapanakit yon. Pero kung pintura lang, maaari mapagbibigyan pa, no? Kasi pero iba nagbabato ata ng mga ano diyan no? Wag naman. At sabi, panagutin daw Marcos, sasama pa Duterte. Ba't panagutin si Duterte? Nakakulong na nga sa dahig. Sino Duterte siya? Sabi niyo si Sara? Ha? Si Duterte yung matanda, andun na sa dahig. Diba? Ano pa nagutin? Ba't pa nagutin si Sara dyan? Diba? Ano kinalaman dyan? Ang pinakamalaki sa flood control, focus lang tayo. Diba? Pero tingnan mo yung mga pulis sa amin, mga barakada pa sila. Talagang, alam mo talaga, mahaba ang pasyensya ng mga pulis na to. Diba? Huwag na tatamaan na may matigas na object talaga. Talagang, syempre, alam mo, nakakapag-idi ng ulo, syempre. Pagod yan, init yan, gaganyan ka. Pagbabatuhin ka ng mga taong bayan, di ba? Sabi niya dito sa komentong ito ginawang human shield daw ang pulis. Hindi naman. Sabi ko nga, karapatan po to ng mga pulis, trabaho po nila to, at karapatan din po ng tao na protektahan at yung mapanatili yung kaayusan. Kasi kung wala mga pulis dyan pagbabatuhin niya, alam mo yun, hindi maganda tignan din. Pero syempre hindi mo nga masisisi, sabi niya ni yung isang abogado na si Shell Jokno, doon sa isang na akbayan, party list, kalayaan pala ito na magsalita na magsumigaw ka doon, mag-rally ka, kalayaan pala yon. Pero iba yan. Iba yan sa gusto yata ni Mr. Harry Roque. Ayan po, sabi ni Mr. Harry Roque. Tama ba? Sobra na. Tara na po sa EDSA. Diba? Black Friday protest. Hindi natin alam kung kanina to o baka ibang araw gagawin mas marami. Sabi ng iba, parang people power. Di ba? Ang nakakatakot ito, baka mabuo yung people power nga. Di ba? Kung saan yung taong bayan nagkaisa. Mahirap yun. Pero wag naman. Maaring rally for peace. Yan. Mag-rally kayo, yung saloobin nyo sa mapayapang paraan. Pero kung talaga magkakagulo ng parang ganito, malatang tao parang sa Indonesia, mahirap yun. Hindi naman tama din yon. Pero syempre, hindi mo maiwasan to Sa mga susunod, di natin alam bukas sa isang araw ngayon. Hindi natin alam kung kailan sila susugod ulit. Di ba? Kasi makikita mo talaga yung tao dito, agresibo Makikita nyo. Marcos Jr. at sa mga kongresista ang nataktihan nyo ngayong araw ay patikim pa lang. Patikim pa lang. Kita nyo yung words nila. Ibig sabihin, may kasunod na mas malaki. Di ba? Ito sinasabi ko sa inyo mga kontraktor. Hanggang ngayon, hindi pa umaamin Iimbitahan sila sa Lunes. Ano na mangyayari? Ganun pa rin. Di ba? Aamin ba yung mga yon? Hindi aamin yan. Mahuhuli siguro gaya ng sawawaw. At isa pa, si Imbonjing ng isang bonjing. Sabi niya, nasusugal. Kada 3 days, sa isang buwan, 3 beses, 5 beses nagsusugal pala. Sa casino. Tapos, pera daw niya yon. Wala daw ghost project. Yung malaman-laman. Nung DPWH, ghost project pala. O, di nasisinungaling. Di one down na. Ito pa susunod, mga Diskaya. Tignan natin kung talaga matutow daw na. Di ba? Kaya ito, nalabas to mga to. Hindi mo masisisi yan
Sa galit nila eh. Pero hindi maiwasan, may mga taong bayan na nagsasabi na pinoproteksyonan daw ng mga pulis itong mga magnanakaw. Hindi naman po. Trabaho lang po yung ginagawa nila, yung mga kapulisan natin. No? Kasi syempre nasa batas din po yan na kailangan pangalagaan, protektahan din yan. Nagkataon lang talaga syempre, ayaw ng gulo. Kaya ganyan. Yeah? Sabi niya, daanin daw sa proseso. Kaya, pero hindi mo masisisi ang taong bayan niya eh. Sa galit nila sa nangyari. Ito first time nangyari po ito sa tingin ko sa bansa natin. First time na ganito kalaking kinurakot, tapos ganito kalaking gulo. Tapos pinaintbrush yung pininturahan yung bakod ng Diskaya, tapos pinagbabato ng putik. Wala akong maalala sa history natin may ganito. Tapos araw-araw may nag-rally doon. May mga bantay na pulis. Di ba? Parang lumalabas nga naman talaga, pinoprotekta ng pulis yung Diskaya. Hindi po. Karapatan din kasi ng Diskaya humingi siya ng protection sa pulis. Pero pangit niya lang tignan. Kasi nga, syempre, sila ang nasa eye of news ngayon. Sila ang pinakatampukan ng mga usapin ngayon at ng flood control. Tapos may mga pulis, binabantayan sila. Pangit niya lang tignan. Pero kung lalaliman natin ang isip natin, lahat tayo may karapatan manghingi. Pero, sabi ko nga may nakikita kasi sa iba, di ba? May nakikita hindi makakuha ng karapatan tulad ng ginagawa nila sa Diskaya kaya hindi mo masisisi sila may magseta ng ganun pero, eto nga, tuloy natin. Tinadya ka parang One Piece. Ulitin mo. Ayan alam mo yung mga nagbayaran parang may si Luffy, tinadyakan. Grabe, buti wala nakaisip na bumoto ng bugok na itlog talaga, no? Ito to lang. Lalo pag wala, batoy mo na may bugok na itlog. Pero huwag nyo gagawin, Pag binato mo isang pirasong bugok na itlog, yung sabi ng lolo ko, sabi ko, tutusukin mo naman ng karayo yung itlog. Tapos lalagyan mo ng putik para mabulok. Kasi yung bakterya ng putik, papasok sa loob. Siyempre, mabubugok yon. 1 linggo pa lang, bugok na Wala pa 3 araw lang ata, bugok na mabubulok na itlog Pag binato mo sa isang tao dyan, hindi kaya. Ako, testing ko na hindi kaya. Kailangan mo ng gas mask. Kasi pag sumut sa ilong mo, para kang tinirgas. Grabe, baho. Buti mo nakakaisip yan. Pero wag yun. Ano na yon? Tama na yung mga pintura lang muna. Pintura lang. Kahit pa paano madja-justify kayo. Yeah? Pero mali pa rin Dapat talaga, hayaan na naman natin ang batas. Yeah? Pero wala kang magagawa Yeah? Galit ng taong bayan Malay mo, isa sa mga yan na apekto ng flood na baha. Yung baha. Di ba? Ang mga grupong Gerard Construction protesta sa labas ng St. Gerard Construction Building sa Pasig City, ang mga grupong akbayan at Youth Against Corruption. Ngayon lang tayo natuwa sa mga akbayan kay Siljokno sa ginawa ng mga to. Napapakinabangan din pala itong mga to sa mga gantong oras. Pasado alas 9 ng umaga ngayong Biyernes nang magsimula ang pagtitipon na tumagal ng mahigit 30 minuto. Sentro ng kanilang panawagan ang pagpapanagot at pagpapakulong sa pamilya Diskaya at lahat ng sangkot sa korupsyon at maanumalyang flood control projects sa bansa. Ang pamilya ni Sara at Curly Diskaya ay iniuugnay sa mga proyekto at naging sentro ng batiko. May ghost tingnan mo. Mukha ni Diskaya tapos na ghost. Ghost project. Di ba? Pero ngayon hindi ko alam yung Wawaw, di ba may mga ginawa ang Wawaw na project? Minadali nga kasi dadalaw na yung DPWH na bagong sekretary na si Vince Dizon Minadali gawin. Ang dami ngayong ghost project, sabi ko sa'yo, picturean nyo. Kasi nga, minamadali nilang gawin para may makita na meron. Yung ghost, pilit na binubuhay. Halimbawa, sa isang lugar, ghost talaga, walang makikita. Magmamadali sila, magkukumawag sila, baka madaling araw ginagawa sa inyo. Kaya picturean nyo, mga kababayan, ipagmalasakit natin ang taong bayan. Dahil bakit? Sa atin din babalik yan. Pag habang ngayon, madaling araw, baka kumikilo sila, Baka inaayos nila kunwari para yung ghost gawin tunay.
Halimbawa, isang creek, wala. Tapos magmamadali silang gumawa ng creek, ng river, no? Yung mga bakod. Pagka mamadali, walang bakal. Kasi kung budget mo, halimbawa, 100 milyon eh. Tapos, ang budget mo lang doon eh, paluwal mo lang, 100,000. Also, pagbaha, lagpak. Kaya, kayo mismo mga taong bayan, mag-picture sa kada lugar na kung sino may nagko-construction dyan. Na tila minamadali yung gawa para wag lang sila madawit doon sa sasabing ghost project. At handang nasa Wawa Builders na aktual mismo ni Bis Dizon. O ano nangyari? Habang buhay, natanggal ang lisensya. Di ba? O ngayon, pero tingin ko, bakit ang mga Diskaya wala akong marinig na na ghost project? Dapat inahayag nila eh. Ang hirap kasi minsan, ito mahirap Bakit pag nakikinig ako ng balita, hindi ko alam kung sino may kasalanan yung balita o yung nag-iimbestiga. Hindi sinasabi yung ginawa na yun kung sinong kontraktor. Dapat pinapakita ng media yan eh. Oo. O sino gumawa niyan? Walang bakal, nasira kaagad. May bagong tulay, bumagsak na naman. Butas. Parang sinkhole. O dapat sabihin ko sino kontraktor niyan. Saka hindi pa lang ito may sabihin pa ako sa inyo. Ang mga kontraktor po, ilan nabanggit? 15 lang ang nabanggit. Ang alam ko, siyam yung kay Diskaya, di ba? Tapos 15 yung nabanggit. Hoy, meron pala sa mga local government. Hindi lahat na may mga kontraktor din na hindi kilala. Dapat yun, pati yun, imbestigahan. Totoo! May kilala ako na pinagpasa sa akin, nagpasa sa akin ng mga katibayan dun sa lungsod na yon. Hindi ko muna sasabihin kung ano yung lungsod na yon. Basta pinasa ko na kay Senator Marcoleta, pati kay Marcos. Kay Marcoleta muna kasi kilala ko naman yung team nila. Papasa ko yung papel, yung dokumento na yon na may flood control dun sa lugar na yon. Na wala dun sa kontraktor na mga to na 15 pinangalanan yung kontraktor nila. Tapos, nakalagay doon 1.1 billion. Tapos walang makita doon sa lugar nila. Di totoo yan. Eto ba nasusuri? Kaya sabi ko sa iyo, taong bayan ang nanguhusga ngayon. Magsalita tayo. Hindi naman tayo manggugulo sa maayos na paraan. Katulad nito, may nalaman ako ibang lugar. Hindi ko sasabihin muna ayoko pangalanan. 1.1 billion niya ang proyekto nila. Tignan ko yung kontraktor kung sino hindi kilala Wala sa 15. Pero sabi daw doon sa lugar na yon, baha pa rin at walang makita kahit isa man lang na proyekto na ginawa. So anong ibig sabihin nun? Di kaluluwa. Tama. Kaya magmalasakit tayo mga kababayan. Pagmalasakit natin ang taong bayan. Dahil sa kanilang marangyang pamumuhay. Bilang bahagi ng protesta, nag-alamulto ang mga miyembro ng grupo na may suot na maskara ng mag-asawang Diskaya at ng kapwa kontrobersyal na kontraktor na si Mark Alan Arevalo ng Wawa Builders. Habang nagaganap ang programa, narinig naman mula sa loob ng gusali ang sigawan ng ilang tao na sumasagot sa mga paratang. Bakit kayo sumasagot, sir, na paratang, sir? Alam nyo ba yung paratang na yon talagang kaya nyo ipaglaba? Halimbawa, sinabi magnanakaw kayo, may ghost project kayo, tapos sasagot kayo, walang ghost project. Paano nyo nalaman? Kayo ba naapektuhan? Yang mga yan, representative yan sa mga taong naapektuhan. Yung mga taong walang kakayahan na pumunta dyan, kaya nakikipabor dyan na kumakalampag dyan ngayon. Dapat di na kayo sumasagot dyan sa loob. Bakit? Mas lalo umiinit yung tensyon. Di ba? Dapat di na sumasagot, tahimik na lang kayo dyan. Ginagalit natin yung tao Di ba? Ito na nga itong mga akbayan na to, ito ngayon ang nagre-representative sa mga tao. Sila ngayon ang boses. Kaya tamo, sabi nga nila itong akbayan na to, mainit ang dugo nila dito pa dati. Pero yung nag-rally ngayon ito kay Diskaya, natutuwa sila ngayon sa mga to. Sabi nila, buti may nagawa naman kayo maganda. Diba? Salamat naman mga akbayan. Diba? Kasi yung mga taong inosente at yung mga mahihina at takot magsalita, wala silang magawa. Kaya yung akbayan na to, natutuwa sila, ang dami nag-heart, ang dami, viral lagi.
Kasi yun lang ang tanging paraan nila eh. Para makapagsalita sila eh. Sa pamamagitan ng mga nagraraling ito. Di ba? Ayon naman kay Pasig City Police Chief Colonel Hendrix Mangaldan, naging maayos ang kilos protesta at nanawagan siya ng kahinahunan sa iba pang mga grupong balak maglunsad ng pagkilos. Matatandaang nauna nang nagprotesta ang ilang environmental group. Ayan, mali naman kasi yan. Mapanakit na yan. Eh, kung mabato mo yung putik sa loob, may matamaan sa mata, may infection pa. Diba? Mali naman yan. Pero, wala eh. Sabi ko, hindi mo masisisi yan eh. Sa galit ba naman nangyari? Sabi ko, ako nga eh. Halimbawa, lugar ko, binaha. Kasalanan ng kontraktor. Baka isa ako sa mga ganyan eh. Diba? Hindi ako papayag eh. Na nagbato ng putik at nagpinta ng kanilang mensahe sa gate ng St. Gerard. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, abogado ng pamilya Diskaya, maghahain sila ng reklamo laban sa mga sangkot, kabilang ang reklamong malicious mischief, vandalism, unjust vexation at alarming scandal. Tamo, nabaliktad pa tuloy yung sitwasyon. Kawawa naman ang mga tao. Idinagdag pa niya na parehong dadalo ang mag-asawang Diskaya sa pagdinig ng Senado sa Lunes. Oh, sabi niya yan ha, parehas dadalo ang mag-asawa sa Lunes. Tatandaan namin yan. Ha? Sabado pa lang ngayon. Tatandaan namin yan. Parehas dadalo. Yan ang tama. Yung mga sinabi niyo nakaraan po, tanggapin niyo po yung sinasabi ng taong bayan. Bakit? Eh, una, pangalawang pagdinig, hindi dumalo yung asawa eh. Ngayon, pangatlo, dadalo. Oh. Kung ako, subpina. Ngayon, bagay, may subpina naman. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects sa Puro investigasyon, dapat may makulong. Alam mo kasi, mga kababayan, yung ginagawang pagrally po, dito mo tayo kay Mr. Harry Roque, ayan o. Tila yata parang kay Harry Roque galing to ayan o. Sabi dito, ayan o, sumama na tayo. Live EDSA Shrine, hala, taong bayan, kikilos na. Korupsyon ng flood control, Sara Diskaya. O, EDSA rally today. Mga kababayan, ayun o, shout out sa Inday Cares Group, kay Ka Eric, Celis, Ma'am Karen, Sir Oliver. Nako, ang daming tinatawag. Hindi natin alam kung ito natupad ba ngayon o magsiset up ulit siya ng panibagong araw. Mahirap ito, baka magkaroon na daw ng people power. Pero hindi naman siguro. Diba? E pag nagka-people power, sabihin ko sa inyo, nakakapagpapaba ng isang may tungkulin yon sa gobyerno. Diba? Pero hindi naman darating dyan. Ito, pakinggan natin to. Yan ang panawagan ng ilang grupong nagkilos protesta ulit sa labas ng compound ng mga Diskaya. May ilan pang nagbihis multo na para bang mga ghost contractor. Nasa frontline ng balitang niya, Ghost contractors. si JC Cosico. Hindi, abangan natin. Baka mas marami pa sa susunod to. Ito, nasimulan na eh. Payapa naman silang nakauwi dyan. Wala naman kasakita. May mauulit, ibig sabihin. Sabi niya na isa doon, pasimula pa lang. Nagsisimula pa lang sila. Patikim pa lang daw, sabi. So, ibig sabihin, may kainan. Tikim pa lang to eh. Diba? Muling kinalampat ng iba't ibang grupo ang St. Gerard Construction ng pamilya Diskaya sa Pasig. May mga nagbihis multo na may mga muka na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Meron ding multong version si Mark Alan Arevalo na presidente ng Wawo Builders. Isipin mo talaga, nakayuko talaga siya. Mga napag-utusan lang eh. Yeah. Biruin mo, ayaw kong sumagot sa Ghost Project. Yung pala, totoo. Ngayon, alam nyo na, may pattern na kayo. Kapag isang tinatanong, hindi sumasagot at nag-iimbok to my rights, ibig sabihin, maaaring to sinungaling. Ito, may Ghost Project ka ba? Lilaw-lilaw tanong sa kanya, Senador. To invoke my rights. Ayaw sagutin. Yung malaman-laman ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon, o ano ka ngayon, habang buhay ka ngayon na dapat siya, kung mapatunayan ko talaga, ito talaga, alam mo, obvious naman eh. Sino ba kukulong mo yung kumpanya? Itong kumpanya, nakatayo, kukulong mo yun? Sino kukulong mo? Siyempre may-ari. Ang tataka kung ngayon wala pa silang kaso lahat.
Dapat kasuhan na to, napatunayan na yun. Yung isa umami may ghost project. Eto napatunayan na. Magsampa na ng kaso. Kung ako kakaso dyan, ha? Habang buhay na pagkakakulong, eh. Oh, i-convict. Dalhin sa bilibid. Oh. Sila ang mga kontraktor ng mga sinasabing maanumalyang flood control Kukuha pa ng abogado yung mga yan. Napatunayan na may ghost project, kukuha pa ng abogado. Ipagtatanggol ang sarili. Totoo. Yeah. Doon ka magtataka. Di ba? projects. Ano daw yung tunog ng Ghost Project? Panawagan pa ng grupo. Nakulong yan! Kadirin Coracos! Supuin Managutin! Kahit mga sangkot na Ang dami niya, no? politiko at opisyal ng Mga 300 daw yan, eh. gobyerno, dapat din daw ikulong. Hindi na pwede, puro investigations lang. Dapat may managot. Sabi ng DPWH, this is where your taxes go. Ang sabi nating mga kabataan, this is where your taxes goes. Minumulto ang pera ng taong bayan. Minumulto ang kaban at kinabukasan naming mga kabataan. Sa gitna ng protesta, may sumagot mula sa loob ng compound. Huwag kayo maggalit! Senado! Edukasyon! Di namin kaya ibigay! Kala mo naman talaga, eh, no? Yung amo mo, pagsabihan mo. Tumagal na higit Diba? kalahating oras ang kilos protesta na ayon sa mga pulis ay mas maayos kumpara sa nangyari kahapon kung saan pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga relihista ang gate ng compound. Hindi pa natin alam kung ano masusunod na pangyayari. Depende pa po yan. Sa tuwing hearing, di ba may nangyayari? Yung first hearing, nag-aaral din si Akbayan. Pangalawang hearing, wala nangyari. Ito na, nagbatuhan. Hindi natin alam yung pangatlong hearing. Pag nagsinungaling pa itong mga to, baka mas patindi dyan mangyayari. Hindi natin alam. Di ba? Baka tama yung sinasabi mga nasa comment section, baka magka-people power nga. Di ba? Masama pa niyan, mag-declare ng martial law, sabi, hindi, malabo na yon. Hindi gagawin ng presidente yon. Yeah. Ipapakulong na lang yung mga sangkot. Pero yung martial law, hindi na kailangan. Sasampahan daw ng kampo ng mga diskaya ang organizer ng rally ng mga reklamong malicious mischief, vandalism, unjust vexation at alarm and scandal. Kawawa naman sila. Kawawa naman. Bumabaha ngayon, hindi lang yung baha, pati yung galit ng taong bayan. Kaya talagang hindi lang yung baha, pati yung galit ng taong bayan. Kaya talagang naunawaan ko yung mga nagpupunta doon at naglalabas ng kanilang saloobin at hinaing. Mismo ang Supreme Court ay nagsabi sa ilang mga desisyon na yung ganyan paglalabas ng mga hinaing at saloobin natin ay protektado yan ng ating saligang batas. Abogado nagsabi niyan. Ha? Kaya yung mga ginagawa natin yung mga vlogger dito, naglalabas sa sama ng protektado yan ng saligang batas. Hindi, kahit pa paano mapapakinabangan natin si Shell Jokno, eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Hindi porket galit kayo sa taong ito, hindi nyo na kayang pakinabangan yung mga sasabihin niya. Totoo. Pag galit ka, isang tabi mo lang yon. Dahil minsan, yung taong ayaw mo, yun din pala ang makakatulong sa'yo. Tandaan nyo yan. Kasi utos ni Kristo yan, eh. Mahalin mo kaaway mo, eh. Yun ang dahilan noon kung ba't pinamamahal sa'yo mga kaaway mo. Pagkaaway mo, magalit ka. Labas mo. Bukas, okay na. Basta nasabi mo. Kung ayaw mo pa rin sa akin, hindi wag. Ganun lang yun. Kaya ito, minsan talagang sablay ito si Shell. Pero sa ngayon, napapakinabangan siya sabi niya. Di mo? Sino ngayon nakapagsasabi na itong siya sabi natin pwede pala? Nilalabas sa sama ng loob tayo. Ulitin nga natin yon. Yung ganyan paglalabas ng mga hinaing at saloobin natin ay protektado yan ng ating saligang batas. Protektado ng saligang batas. Kaya ito, sabi ko sa iyo, kung sabihin ko sa mga yan na tama na, wag na kayong mangurakot. Ang sama mo, sabihan mo kaming kurakot. Hindi. Protektado yon ng saligang batas, sinabi ni Abogado Shell Jokno. Sabihin nyo, ito, bigyan yung resibo, itong video na to. Di ba? Huwag mo lang mabagbabantaan. Huwag ka lang magtatawag ng mga parang sedisyon. Yung, alay ka na, magkagulo tayo.
punta tayo doon, batuhin natin yun. Huwag ganun. Di ba? May kaso pa rin yun. Babantaan mo siya. Mali pa rin yun. Pero sasabihin mo na, ukma naman sa ginawa niya. Halimbawa, yung isang bonjing doon na kontraktor, sinabi niya wala siyang ghost project. Ha? Pati si yung DE, district engineer, wala daw siyang ghost project. Yung nagkakasino, yung bonjing. Yung pala, sangkot siya doon sa Wawaw, siya district engineer doon yata. May ghost project pala. Anong tawag doon? Di sinungaling. Di ba? Yung ba magagalit yung tao sa akin? Siya, na sinungaling siya, yung bonjing na yon? Hindi, kasi totoo sinasabi ko eh. Lumalapat sa kanya yung sinasabi ko kasi nga, sinungaling. Anong tawag nyo doon? Sige nga, kailangan ko ba sabihin sa kanya, uy, nauunawaan kita. Okay ka. Hindi. Sasabihin ko yung nararapat sa'yo, sinungaling ka. Biruin mo, sabi mo wala kang ghost project. Yung pala, sangkot ka doon sa may ghost project, di masahol ka pa. Diba? Sana ginawa mo na lang. Diba? Sabi niya ng isa ginawa mo na nga, pinagmamalaki mo pa. Diba? Nagkakasino, nagaganto. Diba? Hindi nyo ba ako, mga kababayan ko? But of course, we want all these kinds of expressions to be peaceful. And ilabas natin yung galit natin sa mga paraan na talagang pinakamaingay na kaya natin gawin. Pinakamaingay na kaya natin gawin. Pero sa peaceful na paraan. Parang ito, style ko. Parang galit, pero hindi naman. Diba? Nag-rhymes pa ako lagi. Diba? Pasin nyo, ako lang ang vlogger na style ganito. Ha? Na lahat ng sinasabi, tumutugma, nagra-rhymes. Diba? Sige, hanapan nyo ibang vlogger dyan. Diba? Hindi to scripted. On the spot to. Diba? Kung gusto niya resibo, ito. Seljokno. Seljokno. Ayos ka ngayon sa akin. Ayos ka ngayon. Hindi totoo talaga. Etong taong ito kasi, nakakaasar minsan Dahil sablay siya minsan dun sa bagay na hindi aayon sa gusto mo. Nakokontra siya. Pero ngayon, nagkatagpo tayo ng gusto, Seljokno. At tama, pinagtatanggol niya yung mga taong nagsasalita katulad nito. At the same time, maging mapayapa din tayo. Tama yun. Malinaw po, sabi ninyo, protektado ng batas. Pero ano po yung hangganan, yung limitasyon? Kasi kahapon po, yung ilang rallies, naintindihan natin galit sila, but umabot po kasi sa point na sinulatan nila ng kurakot, magnanakaw, tapos pinagbabato ng putik yun pong property. Yan po ba ay kasama po dun sa proteksyon na binabanggit po ninyo? Well, may sinabi ang Supreme Court that pag may ganitong klaseng mga issues ay hindi napipigilan kung minsan yung mga ganyang klaseng mga ekspresyon. Pero tulad na nabanggit ko kanina, it's really mas maayos kung maging mapayapa tayo. Ayaw din natin na umabot ito dun sa sitwasyon tulad na nangyayari sa ibang mga bansa na maging medyo yung uncontrollable na. But para sa akin, ang mahalaga at ang dapat maging solusyon dyan ay hindi pigilan yung paglalabas ng hinaing ng mamamayan, kundi ayusin yung nangyayari sa flood control. Tama yun, di ba? Iba dyan Mayor pa lang Pag nagsalita sa yung constituent niya, nagsalita sa kanyang lungsod na palpak, didemanda niya, pakukulong niya Hindi, may ganyang mayor. Di ba? Hindi naman lahat may ganyan. Ayaw masita. Pero yung bagay na ginawa niya, kasita-sita. Oo. Bili mo sa nakakita, tulay. 3 taon ang ginagawa kakarampot. Hindi ko mabanggitin yung lungsod na yon. May magme-mention na lang dyan yan. Kakarampot na tulay. Apektado taong bayan, 3 taon ang ginagawa. So ano ibig sabihin nun? Nung sinaway nung isang tao na yon, kinasuhan siya. Nasaan yung malayang pagsasalita na sinasabi ng protektado ni Seljokno? Di binaliwala niyo lahat. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Ayaw masita Di ba? Kaya ayaw masita kasi may tinatago. Kasi kung malinis ko mong ginawa yan,
Ba, kahit buong mundo sumita sa'yo, proud ka pa. Ayusin yung magkaroon ng pananagutan because that is the long-lasting solution. At kung gano'n ang mangyari, wala nang dahilan kung na magrarally pa ang mamamayang Pilipino. Oo, so ang suggestion nyo dyan, kung sakali man na gusto po nila ipahayag yung kanilang damdamin, wala na pong batuhan ng putik, wala na muna yung mga spray paint, pero pwede sa tapat halimbawa ng properties ng mga gusto nilang hingan ng accountability. Paano po? Ano kayang po pwedeng gawin? Well, para sa akin, wake-up call ito sa ating pamahalaan. It's a sign that people are asking and demanding accountability. And it's within the power of the Secretary of the DPWH, all the members and officials of our government to do that as quickly. Tama sinabi niya. Ito nagustuhan ko kay Sir Jokno. Oo. Tama sinabi niya yun. Mabuhay ka, Shell. Tama yung sinabi mo. Protektado niya yung mga ano. Sana, Shell, kung marinig mo to, sana gumawa ho kayo ng batas na ipaglalaban po yung mga vlogger katulad namin. Oo. Na nagsasalita, nagko-opinyon, iba nagagalit. Di ba? Sana gumawa kayo ng ano, sir, para ipagtanggol yung mga vlogger na nagsasalita para sa mga tiwaling mga opisyal. And as soon as they can. Because the sooner that this is done, then that is the best solution to the problem of, I wouldn't even call it a problem. That's the best solution to addressing yung hinaing at saloobin ng napakaraming mga Pilipino. Tama, ang galing, magaling. Mahusay ka ngayon. Sir Jokno, mahusay ka. Panoorin natin to. Sasampahan ng kaso ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga individual na nasa likod umano ng magulong kilos protesta gano sa harap ng compound at bahay ng pamilya Diskaya sa lungsod ng Pasig kahapon. Magpapakalat naman ng dagdag na 2,000 pulis sa Metro Manila. Ako po, 2,000 pulis. Di ba? Libong mga pulis to, magtitipon po. Ano kaya ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kasi pag mag-rally ka po, kasi alam ko pag may mag-rally ka po, kukuha po ng permit yan yung organizer. Ang alam ko i-correct niyo ako pag mali ako. Hindi yan basta pupunta dyan ng gate crash ka. Di ba? Hindi ka to ng una, yung bato, gate crash yon. Pero itong mga to, kaya kami mga pulis na dyan, kasi alam nila may nagpapaalam yan para opisyal o mag-rally kami dyan. Mag-rally, peaceful rally kami dyan. O kaya kasi kalayaan niya, suportado nga yan ng constitution natin, di ba? Ngayon, magpapaalam. Ngayon, nagkapagkataka, 2,000 pulis ang itatalaga. So, ibig sabihin, may nagpaalam na mag-rally ng malakihan, malawakan. Hindi natin alam kung sino yan. Malawakang rally. Di ba? Hindi, malawakang rally. Hindi ko sinasabing totoo to. Huwag niyo paniwalaan. Hinala ko lang, maaari malawakang rally magaganap. Kasi 2,000 pulis ito ilang pulis lang yan, Bilangin mo. Wala pang 200 niya, wala pang 100 niya. Baka nga 1, 2, 3, 10, 20. Baka nga 70 lang yan Nandiyan sa unahan 2,000, ibig sabihin, mag-a-accommodate ka dun sa lugar na napakaraming tao. Para masigurong kapayapaan sa harap na magkakasunod na mga kilos protesta at maiwasan ang paglala nito. Mark Gabriel sa balita. Tukoy na ng National Capital Region Police Office ang mga miyembro at leader ng grupo na nagsagawa ng magulong kilos protesta sa harap ng bahay at opisina ng pamilya Diskaya sa Pasig City kahapon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya Diskaya para sa pagsasampa ng reklamong kriminal laban sa mga demonstrador. Dapat di nyo nakasampahan yan, sir Huwag nyo sampahan yan, sir. Palampasin nyo na yan, sir. Yung mga yan, sir, kaya nagkaganyan yan, sir, kasi yung baha, sir Sino ba may gusto ng baha, sir? Di ba? Pare-parehas naman tayo ayaw ng baha, sir Tama? Ma'am, mga ma'am kontraktor. Lahat naman tayo, sino ba may gusto ng bahain tayo? Di ba? Nagkataon lang kayo, kontraktor noon. Mga lugar na binaha, kagaya sa Binyan, sa San Pedro, Laguna. Kung saan yung pangalan ng kontraktor na yon, na kayo ang St. Gerald, sabi,
Kayo sabi tuturo General Diskaya, binabaha daw yung ba yung mga yon, walang karapatan nyo na sumugod dyan at magsaloobin at ididimanda, dapat pagbigyan nyo na muna. Pag naulit, tsaka na lang ganun. Tsaka wala naman nanakit dyan Gasino lang yung bakod na yan, sir. Hindi, akin lang alam ko mali yan, hindi ko kinukonsinti yan. Pero sa atin lang sana, palagpasin na. Di ba? Kasi bakod na yan, gasino lang yan. Kakarampot lang yan sa pera nyo, sir. Mga ma'am, di ba? O maputi ka, mapinturahan, gasino lang yan. Baka nga yung pinambiling pintura dyan, pinaghirapan pa ng nagbili dyan Di ba? Nag-ambagan pa Tapos naman, ako pabibigyan ko na muna yan. Pero mali yan mali yan. Lightning protest po yun. And it was not covered by a permit. And kung inabutan po natin sila, arrest. Wala palang permit pala Sabi ko sa'yo, humihingi ng permit yan po natin sila. Pinag-aaralan na po natin na... Hindi ko alam kung walang permit Sorry. Hindi ko alam Hindi ko alam kung kumuha or meron, pinayagan, hindi ko alam Ang mga investigador natin, yung charges na i-file nila. Pero ang isang nakikita natin doon is yung malicious mischief at saka yung vandalism po. Depende po kung ano magiging resulta ng investigasyon. Bukod sa bahay ng mga Diskaya, sinugod din kahapon ang grupo ng mga kabataan ang tanggapan ng DPWH sa Maynila na pinagbabato ng bulok na prutas bilang pagkondena sa nabistong anomalya sa mga flood control project. Bulok na durian. Uy, mabaho. Ano kaya kabaho no? Pero mabaho talaga bulok na itlog. Walang babaho sa bulok na itlog, promise. Mas mabaho pa sa 10 times sa daga. Complex. Ipinapanawagan ng grupo ang pagpapanagot sa mga contractors at sa mga opisyal ng gobyerno na responsable sa bilyon-bilyong pisong korupsyon sa mga flood control projects. Sa harap ng magkakasunod na protesta, iginit ng NCRPO na kontrolado pa nila ang sitwasyon. May mga nakalatak pong security plan. And at the same time po at nag-deploy po tayo na mahigit 2,000 member po ng NCRPO just to keep the peace. Asan 2,000 dyan? I-deploy pa lang o di ka-deploy na? Kasi kung mag-deploy pa lang, tama yung hinala. Hinala lang naman malawakang rally. Diba? Pwede. Nang peaceful rally Huwag naman yung batuhan. Malawakan, pwede. Kasi may 2,000 pulis Anong gagawin doon? Kaya NCPRO ata di ba? Hindi natin alam haka lang naman yun. And we assure everyone na yung sinasabi nyo kanina na about sa incident sa Indonesia, ibang-iba po yung sitwasyon po dito sa atin. Huwag ka pa siguro, sir. Kaya nga dapat tayo huwag na mangyari yun. Kasi doon, sa Indonesia, grabe nangyari doon, sir. Talaga pati bahay, pati nilot, kinuha mga gamit, sinunog yung bahay, kinuha rep, lahat. Hindi makapagseta yung sino mga opisyal doon, pati binabato, pati opisyal. Di ba? And we assure you na yung NCRPO ay ready for any eventualities. Malawak, may maaari may kumuha ng permit na malawakang rally gagawin. Hindi natin alam. Basta abangan na natin, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.